Gaano nga ba kadelikado para kay Nonito Donaire Jr. na mawala ang matagal na niyang pinapangarap na muling world title shot? Sa March 15 sa Yokohama, Japan, hindi lang isang laban ang haharapin ng Filipino Flash, kundi isang crucial na eliminator kontra sa mapanganib na Hapones na si Raiko Masuda na maaaring maglayo o maglapit sa kanyang pagbabalik sa trono. Para sa detalye, narrating report ni Paulo Salamatin. Isang malaking balita sa mundo ng boxing ang pagbabalik ibabaw ng ring ng The Filipino Flash na si Nonito Donaire Jr. ngayong darating na Marso sa Yokohama, Japan, kung saan haharapin niya ang Japanese prospect at power puncher na si Raiko Masuda sa isang WBA Bantamweight title eliminator match. Mahalaga ang labang ito para kay Donaire dahil bagamat siya ang kasalukuyang #1 contender sa WBA Bantamweight rankings, hindi pa rin garantisado ang kanyang title shot dahil sa magulong championship structure ng WBA. Sa ilalim ng sistema ng WBA, may mga kategoryang tulad ng champion in recess at interim champion na nauuna pa sa mga naungunang contender sa pagkuha ng title opportunity. Noong Disyembre, natalo si Donaire sa pamamagitan ng isang decision kontra sa Japanese foe na si Seiya Tsutsumi para sa WBA regular bantamweight title. Pero sa kabila ng pagkatalo, nanatili si Donaire bilang #1 contender dahil sa maganda niyang performance. Ngunit dahil sa mga naging pangyayari sa kampyonato, naging komplikado ang sitwasyon. Si Tsutsumi ay nadeklarang champion in recess dahil sa injury sa mata, kaya nagkaroon ng interim champion na napunta naman kay Antonio Vargas. Nang gumaling si Tsutsumi, si Vargas naman ang nadeklarang champion in recess dahil sa personal na dahilan matapos bawian ng buhay ang kanyang ina, kung kaya't dahil dito ay nabalik si Tsutsumi bilang regular champion. Sa ganitong setup, mas nauna munang paglabanin ng kampiyon at ang champion in recess bago mapagbigyan ng title shot ang #1 contender na si Donaire. Kaya naman, inutusan ng WBA si Donaire na lumaban muna sa isang title eliminator match kontra kay Masuda habang naghihintay sa susunod na pagkakataon para sa titulo. Ang matatalo sa laban nila ay may sasantabi sa title picture habang ang mananalo naman ay magkakaroon ng garantisadong pagkakataon na lumaban para sa susunod na WBA World Title fight. Ano ibig sabihin ng title eliminator? Eh di may mai-eliminate, ganyan lang kasimple. Yung matatalo ay mai-eliminate sa title picture. At yung mananalo naman will be guaranteed a shot at the next world title fight available. Kung ano yung magiging susunod na world title fight, he will be guaranteed to fight for it. Ngayon ang tanong ninyo, marahil ito. #1 rank contender na si Donaire Jr. Bakit pa niya kailangan lumaban sa isang title eliminator match? Hindi ba sapat na ang pagiging #1 contender niya? Alam nyo mga kaibigan, dati-dati, ang adhikain ng isang boksingero ay makaabot sa #1 ranking para masiguro siya mapapalaban na para sa isang world championship. Pero iba ang alituntunin ng WBA. Si Masuda ay may record na 9 na panalo at 1 talo at may 8 knockouts. Ang kanyang huling 6 na panalo ay lahat sa pamamagitan ng knockout, kabilang ang isang matinding body shot KO win kontra sa Pilipinong si Jonas Sultan. Ang kanyang tanging pagkatalo naman ay kay Seiya Tsutsumi noong 2023 via unanimous decision. Kilala si Masuda bilang isang kaliwete, matangkad para sa dibisyon at may taglay na one-punch knockout power, lalo na sa kanyang kaliwang kamao sa katawan. Kaya susundan po natin ang labang ito mga kaibigan because alam nyo, ang laban ni Donaire ngayon, any fight could be the last fight para sa legacy ni Nonito Donaire Jr. His legacy is basically intact okay na eh. But we have to give credit to Donaire. Gusto pa rin niya lumaban, he feels he is still capable at age 43. Kapag nagtagumpay si Donaire at muling naging world champion, maaari siyang maging ikatlong pinakamatandang boksingero na naging world champion, kasunod ni na Bernard Hopkins at George Foreman. Ang laban kontra kay Masuda ay hindi lamang isang eliminator. Isa itong mahalagang hakbang para mapanatili ni Donaire ang kanyang posisyon sa hanay ng mga nangungunang contenders habang hinihintay ang paglalaban ng mga kampiyon sa WBA. Sa isang magulong sistema ng ranking at titulo ng WBA, ang tanging paraan para mapanatili nakaposisyon ay ang patuloy na paglaban at pagkakapanalo. Ito ang susubukang gawin ni Nonito Donaire Jr. ngayong Marso sa Japan. Paulo Salamatin para sa Atletang Pilipino para sa Bagong Pilipinas.